Ito naman si Sir Daryl, no? Takot daw sa paputok yung aso niya. Ano pwede niyang gawin? Ito November pa lang, no? November 9, ngayong araw na to, 2024. At may mga nagpapaputok nga doon sa kapitbahay namin. May mga nagpapaputok na. Sabi ng anak ko si Adam, ano yun, baril? Hindi, paputok yun. Masyadong excited yung kapitbahay natin. Tuwan-tuwa na may pumuputok. Siguro yun ang kaligayahan niya sa buhay. Pero ito po, no? Talagang, lalo na wala na si Presidente Duterte ngayon, dadami mga paputok ulit this coming New Year. Kawawa po yung mga aso natin at mga pusa nila kasi hypersensitive ang pandinig nila, lalo na yung mga dogs. Hypersensitive, sobrang sensitive ng mga pandinig nila. Kaya very effective nga silang guard dogs, di ba? Nakakarinig sila ng up to 4 times the distance na kaya nating marinig. Mas malayo yung kaya nilang marinig. And yung pinakamatitinis na mga tones or mga sounds na hindi natin naririnig pa rin nila. At yung mga malalalim talaga ay naririnig nila. Yun yung mga hindi na natin naririnig. Kaya hindi yung guni-guni, pero talagang may naririnig sila na hindi natin naririnig. So ito, anong pwede nyo gawin kung yung aso nyo ay takot sa paputok? Siyempre, unang-una, practical na lang, no? Para walang pagod. Alisin nyo dun sa lugar na pwedeng makarinig siya ng maraming paputok. Ilagay nyo sa kwarto, no? Paghandaan nyo na. Ilagay nyo sa isang area na walang paputok, na hindi siya makakarinig ng mga paputok so much. Pero naituro ko na to sa ilang videos ko, no, ulitin ko lang, sabihin ko lang dito sa video na to para makinabang din kayo, baka mahirapan kayo na hanapin pa yung mga video na yun. Pero ngayon pa lang, pwede nyo na silang sanayin, no? Ang tawag dyan is desensitization, no? Sa dog psychology, i-desensitize mo yung sensitive, kung sensitive yung aso, by exposing your dog or cat to increasing sensations. Ibig sabihin, maliit muna na sounds, no? Pwede kang kunin mo yung cellphone mo, buksan mo yung YouTube, type mo dun sa search is fireworks, audio, tapos patunugin mo yung mga fireworks, no? Puputok-putok, parinig mo sa aso mo. Yung sound lang na katamtaman lang, yung hindi siya magugulat. Tapos later on, lakasan mo. Di ba? Pag medyo medyo parang nakikita mo na nervous na, wag mo munang lalakasan masyado. Okay? By level yung desensitization. Tapos kapag nasanay na siya, lakasan mo. It might take a few days, no? Ulit-ulitin mo yung ganon. Pero eventually, abang palakas ng palakas, no? Pwede mo ilagay na sa speaker, may Bluetooth speaker ka, palakasin mo na para masanay na siya doon. Para pagdating ng New Year ay hindi na siya magugulat. Habang paparating na yung New Year at paparating na yung mga holiday season, ay yung aso mo hindi na siya ganong katakot. Yung iba gumagamit naman sila ng mga parang wraps o nabibili yan sa Shopee or Lazada na mga parang ang tawag doon, parang rinarap yung aso ng parang tela na makapal para feeling ng aso na secure siya. Yung mga dogs pagka merong nakarap around sa kanila, mas na-feel nila na secure sila. That could be effective. Yung iba lalagyan daw ng earplugs. Ako hindi pa ako nakakagamit noon, pero if you experience with earplugs sa dogs, pakilagay po sa comment section sa baba. If you have any other comments po ng mga suggestions para sa mga kaibigan natin dito sa channel na nagtatanong ng what worked for you, please lagay niyo sa comment section sa baba. Sa akin yung nag-work nga yung desensitization using speakers. Nung nag-supply kami ng mga dogs sa Philippine Coast Guard, no, very sensitive, very particular yung Philippine Coast Guard K9, kumuha sila sa amin ng 252 dogs, no? Natapos kami last year doon sa lahat ng mga dogs na sinupply namin. Sinuplayan din namin sila ng Super Dog Nutrition, SDN, yung dog food namin. Sinuplayan namin sila ng cages, ng mga leashes, collars, dog dish, etc. So, particular sila sa mga dogs na hindi dapat takot sa putok. So, ang ginawa namin, may mga puppies kasi na medyo alanganin sila sa mga paputok. So nagpatunog nagpatunog doon sa aming dating site namin sa Manalo K9. So bumili ako ng mga speakers, no, yung mga mura lang naman, ilagay ko doon sa may training hall or doon sa may receiving area namin. At yung mga dogs, bumaghapon, nakakarinig sila ng putukan. Kaya nung nag-testing, nag-evaluate na yung mga taga-Philippine Coast Guard, yung mga dogs namin, 100 Belgian Malinois, 100 Labradors, parang 33 na mga Golden Retrievers and Jack Russell Terriers, then ay pasado naman yung mga dogs namin sa kanila. Yun yung isa sa mga ginawa po namin, desensitization, para po hindi takot sa putok. Pero may mga genetic factor po kasi yan. Kaya kung yung namimili kayo ng mga dogs na
gagawin yung protection dog later on, piliin nyo yung mga puppies pa lang na hindi takot sa malalakas na sound. Subukan nyo yan. Ako pag namimili ako ng mga dogs na gagamitin sa protection, gagamitin sa canine, para sa Manalo Canine security services namin, ay babagsak namin yung maingay na dog dish o kaya isang malakas na kalampag sa pinto. Tapos titignan ko yung mga aso kung natatakot sa malakas na sounds. And medyo mag-gravitate ako sa pagpili doon sa mga dogs o puppies na hindi natatakot sa malalakas na mga sounds. So that's my take on that. Please follow and share and leave a comment kung nagustuhan ninyo yung video na to and mga tips natin. Thank you, Doc Abel Manalo po ito, Manalo Group of Companies.